Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box, depende kung sa kayo nanonood. A few days ago, we covered a mythical creature from South Africa. Now we're going to talk about one from India. Wala ito sa group natin, kaya kailangan manood kayo ng TikTok or YouTube ko. Ang Naleba ay isang sikat na alamat o urban legend mula sa estado ng Karnataka sa India. Partikular to sa Bengaluru. Ang kwento nito ay tungkol sa isang multo o babaeng aswang na tinatawag na Naleba. Nangangahulugan nito na pumunta ka bukas. Ayon sa alamat, noong 90s, kumalat ang takot sa isang babaeng espiritu na kumakatok sa mga pintuan ng bahay sa gabi. Ang espiritu ay nagpapanggap na isang mahal sa buhay o kaibigan at tinatawag ang pangalan ng mga nasa loob upang lumabas. Kapag ang isang tao ay nagbukas ng pinto o sumagot sa tawag ng multo, sila ay papatayin o dadalhin ng espiritu. Upang maiwasan ang kapahamakan, nagsimulang magsulat ang mga tao ng Naleba sa kanilang mga pintuan o harapan ng bahay. Ang ibig sabihin nito ay hinihiling nila sa espiritu na bumalik kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagsulat ng mensaheng ito, pinaniniwalaang nalilito ang multo at aalis sa halip na pumasok ng bahay. Ang Naleba ay naging isang bahagi ng lokal na kultura at hanggang ngayon nakikita pa rin ng mga katagang Naleba na nakasulat sa iilang pinto sa mga kanayunan ng Karnataka. Ang alamat na ito ay patuloy na nanatiling isang babala sa mga tao na maging maingat sa mga hindi kilalang tao o kakaibang pangyayari sa gabi. Noong 1990 sa isang maliit na nayon malapit sa Bengaluru, India, si Ravi ay isang batang lalaki na nakatira kasama ang kanyang mga magulang. Tulad ng ibang mga bata sa kanilang nayon, lumaki si Ravi na may maraming takot at babala mula sa mga kanyang mga magulang tungkol sa mga kwento ng mga multo, aswang, at iba pang mga masasamang nilalang. Ngunit, walang kwento ang mas kinakatakutan ng mga tao kaysa sa Naleba. Sinasabi ng mga matatanda sa nayon na ang Naleba ay isang babaeng espiritu na nagmumula sa dilim ng gabi, naglalakad mula sa isang bahay patungo sa susunod. Isa siyang multong naghahanap ng mga tao upang dadalhin sa kabilang buhay. Walang nakakakita sa kanyang anyo, ngunit sinasabing maririnig mo siyang kumakatok sa pinto ng mga bahay. Kapag may sumagot o nagbukas ng pinto, agad niyang dadalhin ng mga ito at hindi na sila muling makikita. Isang gabi, habang natutulog si Ravi at ang kanyang pamilya, narinig nilang may kumakatok sa kanilang pintuan. Sa una, inisip nilang iyon ay isang kapitbahay. Ngunit, kakaiba kasi ang oras. Halos hating gabi na. Tumahimik ang buong bahay at nang marinig nilang muli ang katok, nagumpisang kabahan ang kanyang mga magulang. Nagtaka si Ravi kung sino ang naririnig na kumatok ng ganoong oras. Tumayo ang kanyang ama at dumaan sa bintana upang tingnan kung sino ang nasa labas. Walang tao. Ngunit ang katok ay muling narinig. Mas malakas, mas madiin. Mabilis na inalala ng kanyang ina ang alamat ng Naleba at itinuro ang pinto kung saan karaniwang nakasulat ang mga salitang Naleba. Ngunit napansin nilang natanggal ang sulat noong araw na yon. Habang nililinis ang pinto, nakalimutan nilang isulat muli ito. Dahil sa takot, tumakbo ang ina ni Ravi upang kumuha ng chalk para maisulat muli ang Naleba sa kanilang pintuan. Ngunit biglang narinig nila na parang may boses na tumatawag mula sa labas. Isang pamilyar na boses. Narinig ni Ravi na tinatawag ng boses ang pangalan ng kanyang ina. Gamit nito ang boses ng kanyang lola na matagal nang pumanaw. Napatigil ang kanyang ina, nakatitig sa pintuan. Iyon ba talaga ang boses ng kanyang ina? "Huwag mong buksan!" sabi ng kanyang ama.
nang makita niyang lalapit na ang asawa sa pinto. Yan ang Naleba. Pero ang boses mula sa labas ay patuloy na tumatawag. Malambing, mapanlinlang, nagmamakaawa. Habang naririnig ni Ravi ang mga tawag mula sa labas, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Pamilyar kasi sa kanya ang boses. Para bang tunay na tinig ito ng kanyang lola. Naalala niya ang lahat ng kwento tungkol sa Naleba at kung paano ginagamit nito ang mga boses ng mga mahal sa buhay upang linlangin ang mga tao na lumalabas. Sa gitna ng tensyon, agad niyang kinuha ang chalk mula sa kamay ng kanyang ina at nagsimulang isulat ang Naleba sa pintuan. Habang nagsusulat si Ravi, tumigil ang mga tawag mula sa labas at tahimik na ang paligid. Nagtagumpay sila. Nalinlang nila ang espiritu na bumalik na lamang kinabukasan. Ngunit hindi pa rin sila nakampante. Nagpatuloy silang nagsulat ng Naleba sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Umaasang hindi na muling babalik ang multo. Kinabukasan kumalat sa nayon ang balita na maraming bahay ang tinawagan ng Naleba noong gabing yon. Maraming tao nagising sa katok sa pinto at boses ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit dahil sa mga salitang Naleba, walang sinuman ang nawala. Ngunit hindi natapos doon ng takot. Gabi-gabi, patuloy na nagbabalik ang Naleba. Kumakatok sa mga pintuan ng mga taong nakakalimot o sadyang hindi naniniwala sa alamat. Sabi nila hanggat may taong hindi nag-iingat, patuloy na maghihintay ang espiritu na makahanap ng mga biktima. Oo, ang Naleba ay talagang creepy at nakakatakot dahil sa paraan nitong paglilinlang sa mga tao. Ang ideya ng isang multo na nasa labas lamang ng iyong pintuan, tahimik na naghihintay ng pagkakataong linlangin ka gamit ang boses ng isang kakilalang tao. Nakakakilabot ito. Bukod pa rito, ang paghihintay ng Naleba na bumalik gabi-gabi kung hindi na itatala ang mga salitang Naleba sa pinto, nakakadagdag pa ng takot. At doon na po nagtatapos ang ating alamat. Ang alamat ng Naleba. Grabe, inaantok ako. Hindi ko alam bakit. Ano kaya yung susunod nating mythical creature na i-feature dito sa spooky series natin? Ang susunod natin parang manggagaling sa sa Burkina Faso, ganun. Hanap nga ako, Burkina Faso. Meron sa Burkina Faso, B. It's the Jinn. Meron din pala silang Jinn sa Burkina Faso. Actually, wala na kasi akong machika sa inyo, so goodbye na. I'll see you guys sa next upload. Bye!